Ito po ang unang tanong na atin pong ipaglilingkod mula kay Kenneth Cañete. Sabi niya, Brad Johnson, ano po ba ang historical dispensationalism like John MacArthur? Ano kaibahan ng kanilang aral kay Pastor Ray? Lagi nababanggit si Pastor Ray dito, no? Oh. Dahil meron silang aral, no, about sa dispensationalism. Kaya ang tanong niya, meron bang historical ito, gaya ni John MacArthur? At ano yung kaibahan nung kanilang aral about sa aral ni Pastor o kay Pastor Ray Ann? So mayroong comparison na gusto niyang malaman. Pero doon muna tayo sa historical. Po. Ito po ang historical, yung origin ng dispensationalism. Mga kapatid, hindi naman natin gaano itong ipapaliwanag kasi natalakay ko na rin po ito at muli ko pong i-discuss ito doon sa ating pong programang Biblical Interpretation. At naipakita ko na itong diagram na ito. Hindi po ako gumagawa lang nito. Talagang gawa ito ng nagtataguyod ng dispensationalism. Opo. Yung inyo pong ginamit na si John MacArthur ay actually, ano na yan, hindi ko alam kung saang branch po siya naidugtong dito, mga kapatid. Ang nagsimula po talaga niyan sa kasaysayan ng dispensationalism ay si Darby. Ano po? Ayan po. Na-influensyan po sila ng isang kabataan ni si Margaret MacDonald na nakakita di umano ng mga vision. So si John Darby ang nagpasimula po ng dispensationalism. Pakita lang po natin sa screen. So naging kilala po dyan yung classic dispensationalism. Ang kanilang paniniwala ay ang church ay nag-start sa Acts chapter 2 at naging kilala po si Scofield. Si Scofield po ay merong reference Bible na Scofield na halos tad-tad po ito ng aral ng dispensationalism. At sila yung maraming mga referensya tungkol dito. Pero bago po yon, nung nagkaroon ng classic ay meron namang isang kilalang taong lumitaw, si Bollinger. Ayan, si Bollinger. At ganoon din si Sir Robert Anderson, na kung saan ay taglay naman nila yung tinatawag na ultra-dispensationalism. Sa kanila naman, ang church ay nag-start sa chapter 28 ng Book of Acts. Ayan po. Tapos nandyan yun yung kay Scofield, sila si Chafer, Stanford, at hanggang sa tinawag ang kanilang daladalang dispensationalism na classic Pauline dispensationalism. Ayan. Tuloy-tuloy po yan. At bandang huli ay tinatawag na ang aral na ito na hyper-dispensationalism. Opo. Samantalang, meron ding naging sanga. Ito naman yung tinatawag ni revised dispensationalism. Makikita nyo sa bandang itaas. Ano po, sila Rare, sila Walvor. Ayan po. At na meron namang nag-branch out naman doon sa bandang huli. Ito naman yung tinatawag na progressive dispensationalism nila Bock at saka si Blazing. Yan po. So, ito po yung mga kilala sa pagtataguyod ng pero nagkaroon na po sila ng pagkakaiba. Iba. Kaya nga nung aking pong pinag-aralan ito, actually ang original na dispensationalism ay talagang ang tawag sa kanila ay consistent literalism. Yan, consistent. Kaya nung tinanong ko si Pastor Ray Ann ay hindi sinabi niya, nagulat ko ako na hindi sila consistent literalism. Samantalang karamihan sa kanila ay consistent literalism. Ang ibig sabihin, pag sinabing Israel talagang literal yon. So may pagkakaiba, kapatid Johnson. Yung aral nung kay John MacArthur at yung kay Pastor Ray Ann na sinamahan. Mayroon. At saka itong mga nandito, nung tinanong ko nga si Pastor Ray Ann, pati yung kay Scofield, hindi niya sigurado. So nagtataka talaga ako, lalong hindi katiwa-tiwala yung kanyang dalang dispensationalism, mga kapatid at mga kaibigan. Kasi wala doon sa mga kilalang nagtataguyod at mga masasabi nating mga nag-aral din. Opo. Yung kanya ay parang, kumbaga, wala talaga doon sa standard. Wala sa mapagpipilian. Brother Johnson, tiningnan ko sa
Kasi ang dispensationalism, mga kapatid, mga kaibigan, maraming branches eh. Wala akong nakita doon kung saan siya talaga tumapat. Kumbaga, sa tingin ko lamang, parang meron siyang sariling pamaraan na pagpapaliwanag about dispensationalism. Ganon pa man, sa mga nag-aaral po at yumayakap sa aral ng dispensationalism po nang yan, ay yung nga po ang kanila, no? Literal, consistent, pero dito po mga kapatid, nakikita ko sa kanya na may konti dito, may konti doon, may konti doon. Yun ang nabuo sa kanya. Isang bagay na aking nakita, na kung nyo pong titinan ng history of dispensationalism po, mahal ko mga kapatid, ang daming branches, ano po, daming ganon. Pero ang pinakapunto po kasi dito ng tinatawag nilang Brother Johnson sa dispensationalism na yan, ibig sabihin may kanya-kanyang panahon ba? Pagka kanya-kanyang panahon, panahon ng creation, panahon ni Abraham, ni Mosaic Law, panahon ng biyaya. Kaya pinalalabas nila sa ganitong klaseng mga aral na yung kautusan na yan, panahon pala ni Moses yan, iba na sa Christian time at saka sa biyaya, para bagang ito ang ginagamit nila para lang ma-discredit ang tinatawag nating kautusan, lalo tingit ng sabat, na paulit-ulit nating sinasabi. Anyway, sa akin naman pong konting pagkaunawa, dito po sa dispensationalism pong ito, ay isa po itong pamaraan at pag-aaral na kung ating pong titingnan sa kasaysayan ay, sa akin lang po sa nakita ko, marami silang dinidiskredito lalo tigit pagdating sa kautusan ng Diyos. Yun lamang. Actually, Sige po. Pastor Jomel, ito yung isang napakalaking impluensya, itong dispensationalism doctrine na nagpasimula kay John Nelson Darby, ay kung hindi maingat sa pag-aaral yung iba't ibang mga sikta ngayon na lumitaw, kung tutusin, sila ay na-impluensyahan talaga nito. Halimbawa, yung dating daan, yung ilan pang mga born again, mga evangelicals, influensyado talaga ng tinatawag nating dispensationalism doctrine. Kaya pagka mayroon tayong naririnig na yan ay noon utos yan, hindi yan ngayon. Yun. Dispensationalism yon. Hindi nila alam, doon nag-ugat yon. At actually, yung mga nanunulig sa ngayon na nagsasabi na dapat ay hindi nangunguna yung babae sa iglesia. Ang hindi nila alam, yung pinakaugat ng dispensationalism. Babae. Ganun ba? Si Margaret. Ayun. Doon Oo. Oh, Hindi sa nila alam pamalaan. yon. Hindi nila alam yun. Pero inaatake nila ngayon. Sabi ba sa Bisaya, naunay. Bumalik, no? Bumalik sa Opo. kanila. Yun. Yun. So, Sila ang sariling tinamahan, kumbaga. yun. At itong pagdating sa origin nito ay noong 1820s hanggang 1830s doon sa British, doon po yung naging malaking impluwensya nito. Yung tinatawag silang Plymouth Brethren. Ayan. At hanggang sa dumating yung 1830s sa Ireland at saka sa England ay nagkaroon ng development yung dispensationalism na yan. Ayan. So, ang isa sa pangunahing paniniwala nila ay magkahiwalay yung plano ng Diyos sa Israel at plano ng Diyos sa Church o Kristiyano. Kaya, kung titinan po natin, ito po ay talagang galing lang sa isang kaisipan ng isang tao. Ayan. At yung tinatawag namang ultra-dispensationalism, tinatawag din itong hyper-dispensationalism. Para sa kanila, ang teaching kasi ni Paul ay unique kumpara sa ibang apostol. Kaya kung mapansin po ninyo, narinig natin kay Pastor Rian na si Pablo lang, nung kausap niya si Brother Richard, si Pablo daw yung apostol sa mga hintil. Kaso, may nauna na bago si Pablo, si Pedro. Ang paniwala nila na ang church ay hindi nagsimula sa Acts 2. 28 naman ang kanilang paniniwala. Yung tinatawag naman silang post-Acts dispensationalism, yung ilan. So, yung classic Pauline dispensationalism naman, ay yun ang nagsimula sa Acts 2. Acts 2. Oo. Tapos yung Plymouth Brethren na tinatawag, ay ito naman yung nagsimula at lumitaw noong 18th century. Ayan. At tinatawag ng American Dispensationalist. Ano po? So, yan po mga kapatid, mga kaibigan, yung ilan sa mga short, lang po ito, information, history tungkol sa dispensationalism. Wala ho yung binabanggit na si, John MacArthur.
Opo. Mga ano lang yan, mga huli na lang yan. Pero sa kumbaga, origin talaga, sa wala. mga pinagmulan, wala. Di siya kasama. At merong kaibahan. Mm. So yun po ang brief na history ng dispensationalism, mga minamahal mga kapatid. Tayo po dadako na sa next question nating paglilingkod. Mula kay Roberto N. Retoya. Sabi niya, tanong ko Brad, sa unang Korinto 8:6, bakit ama lang ang iisang Diyos po? Please po explain. So doon sa talata, sa kanyang tanong, ang sabi niya, o ang tanong niya, bakit ang ama lang ang Diyos doon sa unang Korinto 8:6? Maganda basahin natin. Magandang basahin Opo, natin at yan. tingnan natin kung totoo bang ang ama lang ang Diyos. Ito. Basahin tapos i-analyze natin, mga kapatid. Opo. Ang sabi diyan, unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, kama, ang Ama, Yo. na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. So, ang tanong niya sa talatang ito, bakit ang Ama lang ang Diyos? Oo nga. Kung ating hindi uunawain, babasahin lang po natin. Hindi Opo. natin isasaalang-alang ang konteksto at yung syntax, mga kapatid at mga kaibigan, ay talagang ganun ang magiging konklusyon. Pero bibigyan ko po kayo ng ika nga ay palaisipan or kaya idea. Delikado po, mga kapatid, yung i-word for word natin yung pag-interpret sa talata at mag-a-eisegesis tayo. Ang ibig sabihin ng eisegesis, yung galing dito, dahil yun ang nabasa mo, ililitra for letra mo, word for word mo ang interpretation, hindi mo gagamitin yung exegetical meaning, delikado po yon. Alam niyo po kung bakit? Kung pag word for word mo yan, siyempre lalabas niyan, ang Diyos lamang, ang Ama lamang ang Diyos. May isang Diyos lamang ang Ama, di siya lang. At isa lamang Panginoon. Siyempre, kung ililiteral mo ngayon yan, lalabas niyan. Ang Diyos, ang Ama, ang Diyos. At yung anak, Panginoon. Hindi na Panginoon ang Ama. Ama, dahil Diyos siya eh. Yun ang magiging kalabasan doon. Kasi isa lang ang Panginoon. Correct. Yung anak. Yung anak. So sa makatuwid, kung ang anak ay hindi Diyos, siya yung Panginoon. Pero yung Ama Diyos, hindi Panginoon. Hindi na, kasi isa lang din ang Panginoon eh. Correct. Si Kristo. Si Kristo. Hindi naman si Kristo yung Ama. Yes. Oh. So, pagkasusundan natin yung argumento ng mga naniniwalang ang Ama lang ang tunay na Diyos, ay lalabas niyan, hindi Panginoon ang Ama. Kaya nga tama na dapat natin ina-analyze ito, Correct. Pastor Jomel, ikukunin natin yung diwa ayon sa konteksto at hindi doon sa mismong salita, word for word. Opo. Naalala ko lang naman yung sinasabi ni Pastor Gideon Durante. Kung English at Tagalog lang ang ating gagamitin at hindi tayo gagamit ng syntax at ng context, ay magiging iba ang pakahulugan natin sa talagang layunin ng sumulat. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung ililitra for litra yan, ay magkukontrahan yung talata. Bakit kamo? Dahil sa isang talata sa Aklat ng Awit, ang kapitulo ay 100, verse Opo. 3. May ganito tayong mababasa. 100 verse 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. O dito, yung Panginoon, Ay siyang Diyos. o doon, isang Diyos lamang ang Ama at isang Panginoon si Kristo. Magkaiba ang Panginoon at Diyos doon. Dito, yung isa eh. Panginoon, magka-Panginoon, Diyos. Siya yung Diyos eh. Yung Panginoon, siya yung Diyos. Paano ngayon nga? Yung Panginoon doon sa talata, Diyos pala. Ang Diyos. Oo. Kaya kung ating titingnan yung unang Korinto 8:6, no, kapatid na Johnson, ang nakalagay doon ay sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama. Nga. Actually, doon sa Greek, wala talaga yung comma. Yan. Oo. Kaya kung titingnan natin sa Greek, ang sabi ay al hemen es theos ho pater. Ang pagkasabi ay merong Diyos Ama. O lamang, natural. Ang Diyos Ama, hindi naman yun ang anak eh. So, ang pagkasalin dapat niya sa literal, merong Diyos Ama. May isa lamang Diyos Ama. At pagdating naman sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi dito, kay es Kurios Jesus Christus. Napansin niyo ba ninyo? Isang Panginoong Jesucristo. Alright? Kaya,
makikita natin ang Ama, ang Diyos Ama, hindi ang Panginoong Hesukristo. At yung Panginoong Hesukristo, hindi ang Diyos Ama. Pero, hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus hindi na Diyos. Yan. At hindi rin nangangahulugan na yung Diyos Ama hindi na Panginoon. Yan. Sapagkat sa talatang ating binasa sa 100 verse 3 ng Psalms, ang Panginoon, siyang Diyos. Tama. Ang Panginoon, galing sa Hebrew word yan na tetragrammatong Yud, He, Waw, He, na kung ibababawin natin ay pwedeng Yahweh, ikinapit sa Ama, ikinapit din sa Anak. Yun nga eh. Yung Elohim, lalo na. Naman. Oo, ay pagdating sa Greek, yung Kyrios, ginamit sa Ama, ginamit din sa Anak. Tama. Yung Theos, ginamit sa Ama, ginamit din sa Anak. Yeah. Ay walang problema. Wala. Ang may problema, yung Yung ayaw tanggapin na si Kristo Diyos. Oo nga. Oo. Pastor Yong, ano ang may dagdag mo? Ang akin naman mga kapatid na kunti pong maidagdag, dito kasi sa pinakapunto dito, kanilang gustong palabasin na ang Diyos lamang ay Ama. Anong gagawin natin sa mga talatang tumutukoy na si Kristo Jesus naman ay Diyos? At maliban pa po noon, kung ang Ama lamang ang tawagin mong Ama, si Jesus kaya tinawag ding Ama. Oo nga. Alam ba po, sa aklat ng Apokalipsis 21:7, pwede ba pakibasa ninyo? Sige nga. Para makita din ng mga kapatid at kaibigan natin. Tingnan nyo po, mahal kong mga kapatid, kung anong sinabi ni Jesus Christ. Siya yung Alpha and Omega. Correct. 21 talatang 7, dito tayo pupunta. Anong sabi niya doon sa mga mananagumpay? Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Yan ang tawag mo niyan, tiyuhin. Anak nga eh. Wala namang anak na pamangkin. Oo, tulad ba ng Panginoon sa Kristo, no, bininyagan, sabi nung Ama sa Langit, ito ang sinisinta kong anak. Kung lulo yung nandun sa itaas, ito dapat yung sinisinta kong apo. apo, magkaiba. Sabi naman niya, ang magtatagumpay, magiging aking anak. Correct. Di lang po yun. Actually, marami pa pong mga talata na nagsasabi sa atin na ang Panginoong Kristo din po naman ay tinawag pong Ama sa maraming bisis. Halimbawa po, sa Isaiah 9 talatang 6. Ang ganda kaya ng pagkasabi doon. Opo. Pakibasa nga sandali, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, Isaiah 9 talatang 6. Tingnan natin yung karatula ito titulo ito ni Jesus Christ. Tawag sa Kanya. Opo. Sige. Ang sabi diyan, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Aha. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Aha. Walang hanggang Ama, O, kita mo? Pangulo ng Kapayapaan. Ay kung atin pong tingnan, ang kanyang pagka-Diyos, di basta-basta, makapangyarihang Diyos. Di lang po yun, tinawag pa po siyang walang hanggang Ama. Alam naman natin kung sino yung bata na ipinangako. Genesis 3:15. Isaiah 9:6, 7:14 ng Isaiah. Ngayon, 9:6 ng Isaiah, ang atin pong binasa, mahal ko mga kapatid, mga kaibigan, na ito palang batang ito na si Jesus Christ, tinawag din walang hanggang Ama. Kaya tama po yon. Yung curious na yon, o kahit yung Lord or God na yon, kinakapit po yun sa Ama, kinakapit din po yun sa Anak. Correct. Sapagkat kung ang Ama ay Diyos, sa aklat ng Juan 1:18, sa wikang English mga kapatid, sa Good News Bible, si Jesus Christ, sinabi po doon He is the same as God. Ang linaw po ng pagkasabi, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Kaya, kung inyo pong titingnan na ang Diyos lamang ang Ama, siya na rin ang Panginoon, siya na rin po ang Diyos, anong gagawin natin doon sa mga talata na tumutukoy kahit ang Ama tumatawag kay Kristo Jesus na Diyos? Anong gagawin natin doon? Alangan naman maging tama kayo tapos ang Diyos amang maging mali. Para siguro, medyo konti lang sa Hebreo Kapitulo 1, paulit-ulit itong pambansang talata. Para lang po maintindihan nyo mga kapatid Hebreo 1:5-8. Anong tawag ng Ama sa kanyang anak? Kasi ayaw niyo ipatawag na si Kristo ay Diyos. Mismo ang Ama tumawag na Diyos sa kanyang anak Tingnan po natin. Hebreo 1:5 at saka 8. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Aha. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Pastor Arsenal, usapan ito ng dalawa. Ama, anak, anak, ama. Anong tawag ng Ama sa kanyang anak na tinatawag niya? 8. Ngunit tungkol sa anak ay Aha. sinasabi,
ang iyong luklukan, O Diyos, Luklukan. ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay isang setro ng iyong kaharian. O kita nyo, ang ama tumatawag sa anak na Diyos, anong gagawin natin? Tanong ko sa inyo. Ngayon, kung ako isang taong simpleng mananampalataya sa Diyos, tanong ko sa inyo, sino ang paniwalaan ko? Ang Diyos na nagsalita, natawag niya sa kanya Diyos, o kayo mismo na nagsasabing siya'y hindi Diyos, iisa lamang ang ama? Ayun. Well, marami pong salamat. Yun lang po mga kapatid, mga kaibigan, kunting karagdagan. Salamat, Pastor Yeah. Jong. At kung titingnan natin, kapatid na Johnson, baka dumating at may nanood sa atin ngayon ng mga Juanes, isipin nila, uy, tinawag pala ang anak na walang hanggang ama sa 9:6. Hindi siya na rin yung ama. Ay, mali naman yun. Oh, hindi naman. Mali Oo, naman. oo, kasi walang hanggang ama. Kung tinawag ang ama, sapagkat ang mga apostol ay tinuring ng ating Panginoong Jesucristo na anak, kapatid na Johnson. Tama. Halimbawa na lamang dito sa Juan 21:5. Anong tawag ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol? Ang wika niya ganito. Sa kanila nga'y sinabi ni Jesus, mga anak, meron baga kayong anumang makakain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. O di ba ga? Mga anak. Ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad mga anak. Yeah. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na ang Ama o si Kristo ay Ama din dahil tinawag siyang walang hanggang Ama. Yeah. Iba yung Diyos Ama, iba naman yung anak ng Diyos o ang ating Panginoong Jesucristo. At doon sa unang Korinto 8:6 natin binanggit, wala hong binanggit doon na ang Ama lang ang tunay na Diyos at hindi kasama ang Panginoong Jesucristo. Yan, mana pa. Speaking of context, mga kapatid, lagi natin binabanggit ito. Alamin natin yung context kasi nabanggit ho natin ito. Nabigyan natin ng explanation. Opo, At, nandun yung exegetical. Ano naman yung context? Bakit binanggit yun? Simulan natin ang pagbasa sa talatang 1. Aha. Ayan, Kapitulo 8, talatang 1. Ituloy natin ito hanggang 5. Sabi po dyan, ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, Yan. nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. 2. Kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. 3. Datapot kung ang sino man ay umiibig sa Diyos, ay kilala niya ang gayon. 4. Tungkol nga sa pagkain ng mga Yan o. bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Ayan na medyo naintindihan na natin ng konti. 5. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit, Ayun, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang ang Ama na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon si Jesucristo na nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. yan, nakita nating maliwanag na kaya pala binanggit yon ay ito po ay paghahambing, ang point of comparison ay si Kristo at ang Ama versus mga Diyos-Diyosan sa sanglibutang ito. Hindi ho ang point of comparison ay Ama versus anak. Ang pinaglalaban kasi, sino bang Diyos? Ang Ama o ang anak? Ang Ama ang Diyos ayon sa talata. Samantalang ang konteksto ay malinaw na may mga pinaniniwala ang Diyos sa mundong ito, sa lupang ito. At yun ay Ngunit- Diyos-Diyusan. Diyos-Diyosan. Umpo. Ngunit sa ganang atin, Ay- sabi ni Pablo, meron tayong isang Isang Diyos Diyos lamang, ang Ama. At, may karugtong Meron, hindi sinabing Ama lang at wala ng iba. Yan. May karugtong. At, kasama doon, sa isang Diyos na iyon, kasama ng Ama, yung anak. Yun. Yan na po ang mensahe na dapat po natin maintindihan, mga Ayun. kapatid. Ayun. Salamat kapatid na Retoya. Nawa naging maliwanag sa iyo ang paliwanag ng ating mga kapatid. Tadako naman tayo sa isang katanungan na mula kay kapatid na Rezami Chu. Ang sabi diyan, Kuya Johnson, good eve. Ask ko po paano po ba ang batayan sa mga taong namatay na hindi nakarinig sa salita ng Diyos? May pag-asa po ba na maligtas? Kasi experience ko, may namatay pero mabait naman sila. Thanks sa sagot. Ayun. So gusto niyang maliwanagan patungkol po doon sa mga namatay na hindi nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Yo. O kasi may namatay daw siyang kakilala, siguro kaibigan niya, na hindi daw nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit
mabait naman. Siguro baka, mabait nga kasi pagka mabuti, yun yung mga sumusunod sa Diyos. Oo. Ano masasabi natin sa pagdating sa bagay na yan, kapatid na Johnson? Totoo naman talaga maraming mga mababait sa mundong ito na hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat sila nakakilala ng katotohanan. So, pagdating sa bagay na yan, mga kapatid, meron pong tala na pwede natin pagbasihan. Ito ay mababasa natin sa Kapitulo 2 ng Roma. Ituloy natin ang basa hanggang sa 15. Sige po. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay mga papahamak din naman ng walang kautusan. Ayan. At ang lahat ng nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Yun. Ituloy muna natin ang basa. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. 14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ayan, no? 15 hanggang Na 16. nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, Yun. na pinatutuhanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangasusumpungan o nagsusumbungan o nagdadahilanan sa isa't isa. 16. Sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayan. So, yung pagkaalam ng Ebanghelyo, kung inyong natandaan yung talatang 12, meron doon sinasabi na yung nagkasala sa ilalim ng kautusan ay mapapahamak na walang kautusan. At ang nagkasala sa ilalim ng kautusan ay kautusan sila hahatulan. So, meron po lamang iisang batayan ng paghatol. Ganun pa man, sa mga hindi nakaalam ng katotohanan ng Ebanghelyo, sabi ng 13, yung mga hintil na walang kautusan Ay, sa katutubo, meron sila namang ginagawa. At ang kanilang ginagawa ay yung base sa alam nilang kautusan sa kanilang sarili. Katutubo, ibig sabihin yung nakagisnan po nilang alam nila kung anong mabuti at anong masama. Ayaw lang gawin yung masama, ginagawa nilang mabuti. Wala naman silang pinagbabasehan. Maliban doon sa budhi o nakasulat na kautusan sa kanilang mga puso. So, yun ang pagbabasihan ng Panginoon sa paghatol. Yung liwanag na naabot nila, ang Diyos ang bahalang humatol sa kanila. Yun po yung ibig mo sabihin ng talatang yan. ayun. So kung ating titingnan, kapag namatay ang isang tao, ang basehan hindi yung kamatayan, no, kundi depende sa liwanag na kanilang tinanggap. Tama. Ayun. Opo. Kaya nga, delikado din na nalaman na yung liwanag, tapos iniwanan naman. Yung tinanggap tapos itinakwil, ay masaklap yun. Yun. O parang aso na, sabi ng Apostol Pedro, parang aso na isinukan Binalikan niya, na. tapos kinain ulit. O parang baboy din. Oo, na pagkatapos mahugasan, nagtuna ulit doon sa maputik. Yan. O, parang Sa ganun. pusali. So, mas maganda kung natanggap ang liwanag, hindi yung kadiliman. Yan. At hindi bibitawan. Ayun. Pastor Jong, ini additional. If you have additional. Tama po yun. Ang Panginoon naman po ay hindi hiwi na hindi niya alam kung paano po niya hatulan yung tao. Kasi ang Panginoon po paparito dito sa lupa, hindi naman sa ngalan ng reliyon may kay hatulan, kundi ayon sa gawa ng iyong mga kamay. Ibig sabihin po, kung anong existing na alam mo, doon ka hatulan ng Panginoon. Ito lang ang problema. Alam mo ng mali, ginagawa mo pa rin ang mali. Kasi ako po, Brother Johnson, Brother Arsenal, sa Opo. Dapon ng Bukidnon, doon ako'y missionary teacher ako sa mga manubo. Sa ngayon pa, mopya na masulom ko, mga suladyo to bubungan, mopya na masulom kanyo alon. Mga kapatid, ito po ang masabi ko po sa inyo, Ano ba yun? ay Ano yun, binabati ko lang yun, yung mga manubo sa Hebro yun, Hebro. ayun ang Hebro sa Bukidnon. O Grego sa Bukidnon. Opo. Akin lang pong gustong masabi na itong mga ito, walang alam na Diyos, tulad ng Diyos ang ating alam, at batas, na tulad ng batas ang ating alam. Pero nung ako'y napunta, sabihan ko kayo, napakaganda ang kanilang batas. Ito pang masaya, di pa nakasulat. Ang ibig sabihin kasi ng manubo, people without written law, kumbaga. Pero, salin-salin.
hatid-hatid lang patungo doon sa pinakamalit. Alam nila ang 16 nilang mga batas. Halimbawa, pagka hindi gamit mo, hindi mo pwedeng pakialaman. Biblically speaking, tama yan. Opo. Sabi din doon, dapat wag mong kutsain ng iyong kapwa-tao. Kasi yun ang sanhi ng maraming salot. Aha. Tsaka hindi sila nagpapaligsahan tulad ng ginawa ko. Sabi ko, okay, straight ka ditong 10. Ang unang makarating doon at makabalik dito, siyang panalo. Sumigaw na ako Isa! Hanggang 3. Takbo! Lahat tumingin lang sa akin. Sabi ko, ulitin ko. Hanggang pangatlo, pang-apat, may bumulong sa akin matanda. Ano ang bulong niya? Sabi nung matanda, Sir, bawal po dito sa amin ang paligsahan. Dapat po sama-sama kami, walang iwanan. Wow! Sabi ko, ang ganda naman. Lugi ka sa premyo. Lahat panalo. Wala akong magawa. Di, pinagati-hati na lang namin. Maya-maya, nagtatapunan sila ng saging sa sobrang tuwa. Sabi ni isa, kunog-kunog dugpak no usaring no sir da. Wag daw mambato daw ng saging. Kunog dugpak no usaring no sir da. Yung ibig sabihin. Yung ibig sabihin ko, kahit ito'y mga manubo, hindi nila alam yung canon law. Sabihin na lang natin nakatala dyan sa mga aklat. Pero, sila po'y may batas existing sa kanilang lugar na kung saan pwedeng pagbatayan sa alam nilang tama. Kung alam nga ng mga nitibo, kung anong tama at mali, Diyos pa kaya ng langit. Ayun. Alam po ng Diyos yan. Tulad doon sa mga talata na binasa po, mga kapatid. Kanina. Thank you. Ayun. Salamat po. At tayo dadako na sa next question para makarami tayo. Meron na dyan bago. Ka Lester Racosalim Diaz. Magandang gabi. Combine Saan po, magandang gabi po, saan mababasa sa Biblia na sinabi ni Kristo na siya ay Diyos? Yun. Nako, parang alam na natin yung mga ganitong Oo tanong. nga Ang nakakatuwa dito, yung mga, hindi natin sigurado, pero parang may idea tayo na hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang maipapayo po natin sa mga kapatid natin na may ganitong isipan, kung gusto po ninyo ng litra por litra, ay dapat total nanghahawakan kayo sa paniniwala na si Kristo hindi Diyos. Yun ang inuna ninyong hanapin. Saan sa Biblia na mababasa sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos? Kasi kung hahanapin mong sinabi ni Kristo na ako'y Diyos, hindi mo naman nakita na sinabi niyang hindi ako Diyos, ay di pareho mong aaralin ngayon. Bakit parehong hindi mo mababasa yun? Granting pero hindi natin sinasabi na hindi mababasa ni Kristo na sinabi niyang siya ay Diyos. Maraming bis nang sinagot ito, lalo na ni Brother Richard. At meron naman talaga tayo sa aklat ng Apokalipsis. So, ang gusto po natin, kung yung naghahanap ng word for word, dapat yung inyong pinanghawakang paniniwala, ay tiniyak muna ninyo na word for word, na si Kristo hindi Diyos. Oo nga. Kasi ang sagot ko dito, kung ako talaga ang sasagot, hindi ko na rin ulitin yung sagot nila Brother Richard kasi binasa na doon, sinasabi na ako ang Diyos sa aklat ng Apokalipsis. Alam na natin yun O ngayon, meron pong isang talata ho dito kung bakit ang ating Panginoon ay laging itinataas niya yung pangalan ang Ama. Pinapakilala niya. Oo nga. Meron kasing ganitong mababasa tayo sa Filipos 2:5 hanggang sa 8. Ito po, basahin natin. Ito nga, Oo nga, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Anong pag-iisip niya? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. City. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Kaya kapatid, kung si Kristo ay nagpakababa, ang kanyang kaisipan ay hindi niya itinatanyag ang kanyang sarili, nakapantay ng Diyos, bagaman siya kapantay ng Diyos, ay huwag ka nang maghanap na sabihin niya ng direktahan na ako ay Diyos. Bagaman indirect, ay mababasa po natin yon. Subalit dito, sa pahayag na ito, doon ang kanyang pagpapakababa. Kapag sinabi niyang ako ay Diyos ng hayagan, ay hindi na siya nagpakababa. Mali na yung talata. At hindi yun ang purpose niya, na ipakilala ang sarili na siya ay Diyos. Tama. Sapagkat doon pa lang sa 1:18 ng Juan, ang binasa ng Pastor Jong kanina. Maganda, basahin din natin. Sige, basahin natin itong talatang ito. Ang sabi ni si Juan ang nagkwento nito Walang taong nakakita kailanman sa Diyos.
ang bugtong na anak Yeah. na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayun, no? Ayun ang purpose ng ating Panginoong Jesucristo, ipakilala ang Ama. Yan. Oo, hindi pakilala ang sarili. Oo. Pero nung may nagtanong sa Kanya, nagtanong si Felipe sa 14 ng Juan, ang sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita sa amin ang Ama, Yeah. sapagkat sapat na sa amin upang kami sumampalataya. Anong sagot ng Panginoong Jesucristo? Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Yeah. Oo, sapagkat siya ang image ng Diyos eh. Yeah. Ayun, siya ang image ng Diyos. At yung fullness ng pagka-Diyos, nasa ating Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya doon para itong ating Panginoon para ipakilala ang Ama, hindi Opo. yung kanyang sarili. Correct. Mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya nga sabi sa aklat sa Juan 17, talata ay stress. Oh. Siguro simulan natin sa 1. Oh, pwede. Dahil ito'y panalangin niya eh. Mhm. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, o talaga magkaiba siya at ang Ama. Tama. Ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Yan. Luwalhatiin mo ang iyong anak Yun. upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Dito Yun. pa lang sa talatang ito, nagluwalhatian ng dalawa eh. Tama. Oo. Oo nga eh. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Yan, O, ito. may kapangyarihan din sa magbigay Tama. ng buhay na walang hanggan. Sa 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Jesucristo. Tingnan natin yung salita po dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Ito naman ay sasabihin, tinan mo, pinapakilala ni Kristo yung Ama na isang Diyos na tunay. Pero pupusin po ninyo, mga kapatid, hindi ho nagtapos doon, hindi tuldok yun. Doon sa isang Diyos na tunay, isinama niya yung sinugo. Ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo, si Jesucristo. Kasama Konjunksyon, siya no? doon sa Nagdudugtong siya. magkarugtong yun. Kaya ako ituloy natin, 4 hanggang 5. Niluwalhati kita sa lupa. Wika ng ating Panginoong Jesucristo yan. Tama. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Ito ang 5. Oh, Ay, maganda. napakaganda. Ah. At ngayon, Ama, kinakausap niya ang Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Yan. Ang kaluwalhatiang aking tinamo sa Kailan? iyo, bago ang sanlibutan, Iyon ay na- naging gayon. Nako, bago ang sanglibutan, nagluluwalhatian na sila sa isa't isa. Correct. Walang taong ganyan. Wala. Oh, kita mo na, mga kapatid. At hindi, pati yung anghel, hindi naglaluwalhati. Hindi. Wala. Wala. Hindi nila lang yun eh. Oo. So, Diyan pa lang ipinakita na ang ating Panginoong Jesucristo'y marami siyang pahiwatig sa kanyang pagiging divine. Pero hindi na kailangang ipahiwatig ni Kristo na siya tao. excuse me. Dahil nagkatawan tao. Tama yan kasi nagkatawang tao siya. Correct. Oh, At yun. wala namang tao na nilikha sa langit. Wala Oo. Wala. Pero ang sabi ni Kristo sa Juan 6:38, may binanggit siya eh. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. So, ang ating Panginoong Jesucristo, siya mismo nagsabi, bumaba akong mula sa langit. Hindi niya sinabing, ako'y mula lang sa Israel. No, mga kapatid, hindi niya rin sinabi na ako'y mula lang sa Bethlehem, kundi ang sabi niya, ako'y bumabang mula sa langit. Nagpapahiwatig ito, mga minamahal na mga kapatid, na siya ay merong pagka-Diyos at merong pagkatao. Kaya nga, 100% Diyos, 100% tao ang ating paniniwala. Pastor Jong, do you have any additional? Yeah, thank you very much. Ang akin lang pong masabi tungkol din po sa bagay pong yan, para bagang usapang tao lang ganito. Aha. Nagsumikap na nga ang ama at ang anak na magplano na ang anak magiging tao pagdating sa lupa. At nung dumating na at naging tao sa lupa, ipaangkin mo pa sang Diyos, ay anong pakinabang nung kanyang pagkatawang tao ay Diyos pa rin ang pagpapakilala? Baliktad. Na-forfeit mo yung purpose. Ano ka ba naman anak? Nagplano na nga tayo dito na ikay tao sa lupa, tapos ang pagpapakilala mo, Diyos pa rin. Oo nga naman. Ano ba yan? Ang tawag niyan kapatid, common sense at saka sense of the common. Kapag ganun pa rin ang ginagawa, Pastor Jong, ay ang tawag doon, nonsense. Walang kasense. Tulad ba nung kunting jokes na Opo. ang mga pulis, nagpakilalang, sila civilian lang. Ba, pagdating doon sa maraming ng mga tao at para daw malaman na sinong mga rebelde, sabi ni isa,
Sarge! Good morning, Sarge! Gusto mo bang barilin kita? Civilian nga tayo dito, pa Sarge ka pa. Oo nga. Oh, kita mo. Ang punto doon, mga kapatid, may dahilan kung bakit siya naging tao. By the way, masama ba kung magpakilala din ang Panginoong si Kristo na siya Diyos? At masama ba kung sabihin din po niya na siya Diyos? Well, tama yung puntong tinuringan kanina ni Brother Johnson na ang sabi niya, kayo naman ang may hawak ng doktrina na si Kristo Jesus ay hindi Diyos. Di kayo ang magbasa na basahin ninyo si Kristo nagsabi, ako'y hindi Diyos. Siyempre, mahirapan na maging ganyan. Pero ang totoo niyan, inyo agad na hirit dyan ay, kasi nga ang pagpapakilala niya, siya ay tao. Oh. Kasi nga, nagkatawang tao. Well, gusto ko po kayo mga kapatid, dahil lang po, idea ko lang, kunting idea, share ko po sa inyo. Naalala nyo ba sa Matthew Kapitulo 4? Kasi naalala ko, Brother Arsenal, yung nagka-debate kami sa Mindanao. Yung malaking grupo din, ang debate namin ay patungkol sa kadyusan ni Kristo. Sabi niya, sinabi ba ni Kristo Jesus na siya Diyos? Sabi ko, oo. Sabi niya, anong versikulo? Hindi mo alam? Oo nga. Sabi niya, basahin mo. Hindi, mas maganda, ikaw magbasa. Kung ayaw mo, mag-playlet tayo. Ikaw si Satanas, ako ang Diyos. Sabi niya, ang pangit naman ng papel ko. Di baliktad tayo. Ito ngayon ang sabi. Naalala niyo sa Matthew 4, sabi ni Lucifer, ni Satanas, gawin mong tinapay ang batong ito. Tandaan niyo, sino ang tinutokso sa panahon yun? Ang amang anak. Ang anak. Ang anak. Ngayon, sabi niya, hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao. Ikalawang panunukso. Tumalon ka, kasi nasusulat. Pati pa mo, iingatan, huwag kang matalisod. Anong sabi ng Panginoon Kristo? Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong tao. Yun ba yung sabi niya? Hindi. Walang binanggit doon na tao. Anong sabi niya? Huwag mong tuksuhin. Ang Panginoon mong Diyos. Hindi ang linaw. Maganda siguro basahin natin 4:7 ng Matthew. Sige nga. Tingnan niyo, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, kung anong sagot niya sa Diablo. Opo. Kausap niya ang Diablo, Ah. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Hindi niya sinabing huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong tao. Hindi. Ba, inulitan ni Satanas, pinangatluhan pa. Pinangatlo Ay, di ba? pinangatluhan din siya ng Panginoon. Versikulo laban ng versikulo. Di ba versikulo kay kanina? Di versikuluhan din natin. Opo. 4 Gs naman. Ang ikalawang panunokso ay ganito, ibigay ko sa iyong lahat ng ito, huwag na, hindi ka na maghirap. Sagot Basta niya, sumamba lang. talatang Gs. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglingkuran. O di kita mo? O di, tapos na boxing yan. Knockout Alam nga na. naman, ang intindi mo pa niyan, tao pa rin siya. Huwag mo nga tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ay di, ang tanta mo doon, Diyos talaga siya. Siya ang Ay tinukso. kasi kung tao siya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong tao. Ganon sana. Oo nga. Anyway, matagal na sila may away, damay na lang nga tayo eh. Pero, sana po maintindihan yung puntong ito. Opo. Thank you very much. Ayun, Daming maraming talata salamat tungkol sa po. kadyusan. Yeah.